Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayong lahat. Umpisa na po natin mga tambay. Komentuhan po natin ito pong balita na ibinasura daw po ng DOJ yung reklamo po na isinampa po ni dating Pangulong Duterte yung sa Kingdom of Jesus Christ, mga tambay, ni Kibuloy, binasura po dahil wala raw pong matibay na sinasabi pong pagkakasala itong mga sangkot dito, mga tambay, sa KOG. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Serbisyo Flash Report. Flash Report. Okay, reklamo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kina dating DILG Secretary Benhur Abalos, PNP Chief Marbil at iba pa, ibinasura ng DOJ. Nagbabalita at nagsaserbisyo sa DOJ, si Steve Raz. Hi, Steve. Yes, magandang hapon, Terry. Ibinasura nga ng Department of Justice ang kasong kriminal na sinampa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kina dating laban kay PNP Chief Romel Marbil at dating Interior Secretary Benhur Abalos at iba pang opisyal ng Philippine National Police. Ito'y kaugnay sa naging operasyon ng PNP sa compound ng Kingdom of Jesus Christ ng arestuin si Pastor Apollo Kibuloy. Sa 13 pahinang desisyon ng National Prosecution Service, walang nakitang ebidensya na magdidiin sa reklamong malicious mischief at violation of domicile na inihain ng dating Pangulo laban sa mga respondents na humuli kay Kibuloy. Nakasaad sa resolusyon na ginampanan lamang ng mga respondent ang kanilang trabaho at wala rin probable cause para kasuhan ng mga ito. Dahil dito, nagdesisyon ng DOJ na ipawalang pisang reklamo dahil walang sapat na batayan para ituloy ang kasong kriminal. Kaserbisyo mo sa DOJ, Steve Raz para sa Teleradio. Yan po mga tambay, ibinasura po ang kasong kriminal, ang mga pinagagawa po nila doon po sa Kingdom of Jesus Christ o KOJ ng Kibuloy, mga katambay. Yung sinampa pong reklamo ng dating Pangulong Duterte dito po sa mga opisyal, mga tambay, lalo po yung natalong senador, si Abalos. At ito pong magre-retiro na si Marbil at marami pa pong iba. Kasama po dyan, Chuck, sila General Torre, mga tambay, sa mga kinasuhan po. Ano po ba asahan pa natin sa DOJ? May aasahan po ba dyan ang mga Duterte? Mga tambay, sa tingin nyo, makakuha kaya ng fair justice? Tamang proseso ng batas, sa tingin po ba ninyo, ibibigay po ng isang DOJ sa mga Duterte at kay Kibuloy? Kung yung mismong dating Pangulong Duterte ay nagawa po yata nilang kidnapin, yan po ang lumalabas na resulta sa pag-iimbestiga, lalong-lalo po ng Senado. Kidnapping dahil hindi po nakakuha ng due process. Tamang proseso ng batas. Mga kababayan, nakita nyo po kung paano magpatupad ng batas ang DOJ, lalong-lalo po sa mga Duterte. Kasama na rin po si Kibuloy. Di po ba, mga kababayan? Nakita nyo po. Samantalang, ipaalala po natin, samantalang yung anak niya, nahulihan ng high grade na damo. Damo, galing na ibang bansa. Amerika. Pero, absuelto. Absuelto. Dahil hindi raw yun sa anak niya. Dahil nagkamali daw po ng middle initial. Kung hindi middle initial o yung sinasabing deterred. Dahil yun po yata ay merong junior yata yun. O sinasabing the second o the third. Nagkamali yata dahil kulang ng letra. Nakita nyo po, mga kabayan. Inaasahan na naman po ito. Inaasahan na rin po ito ng kampo ng dating Pangulong Duterte na mababasura lang po ito, mga kabayan. At ito po, inaasahan na rin po ito ng mga abogado at ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy, na mababasura lang po ito. Dahil sino po ba ang nakaupo? Sino po ba nakaupo sa DOJ? Sino po ba DOJ Secretary? Di po ba yung nagpatapon? Isa sa nagpatapon sa dating Pangulong Duterte sa ICC, sa Dahid, na walang jurisdiction sa ating bansa. At walang kaso. Walang isinampang mga kaso sa ating bansa. Di po ba? Kaya dito po, mga tambay, alam naman po ng ating mga kababayan, alam po ito mismo ng mismong taga KOJ kung ano po talaga ang tunay na nangyari. At napakarami po
napakarami pong maibidensya na talagang nangyari po doon sa loob po ng compound ng KOJ. At meron pa po yatang namatay doon. Kung hindi nagkakamalian yung lingkod, may namatay pa. Dahil sa mga puwersahan at yung sinasabi nga po mismo ng Pangulong Marcos ay naging fake news pa nga. Di po ba? Lumabas pa nga fake news ang sinabi ni Pangulong Marcos dyan. Dahil nung pumapasok daw o pumasok ang mga kapulisan dyan sa KOJ, wala daw pong dalang mga baril. Di ba? Kumalat po yan sa social media. Merong dalang mga baril, mga high power. Pero ang sabi ng Pangulo, wala. Fake news. Di ba? At napakarami pong paglabag. Sa nakita po yan ng mga abogado at ni dating Pangulong Duterte. Napakaraming paglabag ng batas ang ginawa po ng kapulisan. At pangunguna po ng DILG Secretary noong mga panahon na yon. Itong DILG Secretary na si Abalos. Siyempre po, ang General Marbil at si General Torre ang namuno po riyan. Di po ba? Kaya dito po sa binagoong Pilipinas, mga kabayan, wala pong aasahan dito. Wala pong aasahan ng kampo ni Kibuloy. Wala. Hindi po malabo pong makakuha ng hustisya hanggat ang nanunungkulan sa ating bansa di umano ay ang isang DOJ Secretary, mga kabayan, na nagpatapon sa dating Pangulong Duterte. Isa po siya sa nagpatapon, DOJ Secretary. Ano po aasahan po dyan ng Kingdom of Jesus Christ sa isang sekretary po? Sige nga. Kahit ano po, isampa riyan. Mababasura lang po nila yan. Dahil po yata ang DOJ ay nagagamit po yata sa pamumulitika di umano. Gamit na gamit po yata. Hindi kaya gamit na gamit din ito, mga tambay, sa pagpapabagsak sa mga Duterte? Hindi kaya ito kasama sa sinasabing yung Horus? Kasama yata ito sa plano, yung plano nila na kumalat, yung Horus, mga kababayan. Nakalagay lahat doon ang gagawin nila. Kung paano pabagsakin lahat, di umano, pati ang mga nakadikit at malapit at sumusuporta sa pamilya Duterte. Mga kababayan. At napakatindi po talaga nangyari dito. Dahil alam naman po natin ang KOJ o itong meron po istasyon ito, yung SMNI. Di po ba, napakarami pong pinaputok yan at pinasabog noong mga panahon na sila po ay hindi pa ginigipit di umano ng gobyerno. Pati po ang House of Representatives, pati po ang Speaker ay binabanatan po niya, pati po ang mga kaliwang grupo. Lahat po ng ginagawa ng mga kaliwang grupo ay pinasasabog po diyan po sa istasyon ng SMNI. Pati po ang korupsyon, lalong-lalo po sa House of Representatives. Hindi po kaya nagamit ang DOJ sa pamumulitika dahil marami pong tinamaan, lalong-lalo po yung istasyon ni Kibuloy. Napakarami pong politiko ang nasaktan at nabunyag, binunyag ang mga gawaing hindi maganda. Di po ba? At nakita naman po natin ngayon, mga kabayan, nakakalaya. Yung mismong anak niya nakalaya, di umano. Di po ba? At napakarami pong talagang ginigipit yata pagka malapit ka sa mga Duterte, di umano. Nakita nyo po, pati po si DJ Bantag. Di ba? Si Roque. Marami tinutugis eh. Yung isa pa yata, parang marami rin yatang alam sa pulburon yon. Alam na alam niya ang karakas ng Pangulong Marcos pagdating sa pulburon, si Tebes. Di ba? At ang Vice President, may mga kaso na rin po daw diyan sa DOJ. Nakita niyo po? Pagka Duterte na at mga nakapaligid sa Duterte, kailangan imbestigahan. Kailangan kasuhan. Pero, pagka po, sa kanila na nakapaligid, nasa circle na nila, basura, walang ground, walang basihan, mga kabayan, walang basihan. Ang kaso, wala. Basura yan, basura. Kaya yung sinasabi nga po natin, mga kabayan, panahon po nila ngayon. Panahon po ng mga addictus, di umano. Panahon po ng mga bangag
Dahil mismo yung anak ng DOJ Secretary ay nahulihan po. Nakalusot nga lang, nakalusot. Nahulihan po ng mga high grade na mga damo. Pero nakalusot. Nalusutan po, di umano. Dahil hindi raw po yun doon sa kanyang anak. Nakalusot. Hindi kaya nakalusot dahil DOJ Secretary ang tatay? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi na masama magtanong. Di po ba? Ngayon, napakaraming ebidensya ang inilatag. Maraming mga video nagkalat sa social media ang ginawa po nilang harassment. Maraming nasaktan, minamatay pa, di umano, dyan sa KOJ. Pero baliwala lang po ito sa DOJ. Dahil kalaban, kaya yung batas, walang piring. Pagdating kaya sa DOJ, ang batas natin ay walang piring. Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Pero pagdating po sa mga Duterte, tutok na tutok. Tutok na tutok. Di po ba? Hindi naman po maghabang panahon yan, mga kababayan. Di po ba? Hindi naman po habang panahon yan. Habang panahon po ba yan? Habang panahon po ba sila nasa kapangyarihan? Sige nga. Medyo, baka, tumagal. Mga kababayan, hindi natin alam. Alam naman natin, nagkakabalasahan pa ngayon. Mukhang magkakapalitan yata ng mga pwesto-pwesto nila. Isa yata itong parang palabas. Palabas para po, yung nangyayari sa ating gobyerno, lalo ang issue ng korupsyon, napakarami. Grabe po, pero walang investigasyon po dyan ng DOJ. Pati ang NBI, wala po mga investigasyon sa mga issue ng korupsyon. Issue ng pulburon na gumagamit ang Commander-in-Chief, ang kanilang pamilya. Wala pong investigation dyan ng DOJ at NBI. Hindi po. Hindi pwedeng imbestigahan. Hindi. Malilinis po sila. Wala po silang ginagawang mali, mga kababayan, lalong-lalo sa issue ng pulburon. At wala po silang nilalabag na batas. Diyan kahanga. Nung pumasok ang bagong o binagoong ang Pilipinas, nung sila na, panahon na nila, wala na pong nilalabag na batas. Matitindi na po sila. Lahat po sila'y matitino. Wala na po. Lahat sila perfect. Walang paglabag sa batas. Walang korupsyon at walang gumagamit ng pulburon sa kanila. Napakalilinis na gobyerno. Ngayon lang po tayo nakakita ng gobyernong sobrang linis. Walang anomalya, ni isa. Walang iniimbestigahang malaking anomalya. Ganon po katindi. Grabe. Grabe po ang ating bansa. Pagdating po nung pumasok po ang binagoong Pilipinas, nada. Wala na lahat. Kasi kahit na magsampa ka ng reklamo sa DOJ at napakaraming ebidensyang ilalatag ka, pagka yan niribisa na at tiningnan na ng DOJ, basura yan. Walang ground yan. Ganon po katindi. Tingnan na lang po natin sa mga darating na panahon. Panapanahon lang yan, mga kabayan. Di ba? At napakatindi po kasi nila. At syempre po, mayayabang po sila ngayon. Pati po nga yung general, mayabang Kayang-kaya raw po kaso. Ito po, tingnan po natin yung general na humuli riyan. Maano po siya, lahat po kaya niya sagutin. Sanay na sanay daw po siya sa kasuhan. Ito po, nagmamalaki pa. Pinakulong mo yung ni Attorney Torion few days ago. Sabi po niya na pagtapos po nito ay i-hunt down po daw niya kayo at hindi daw niya kayo patutulugin sa mga kasong isasampala pa sa inyo. Hanggang sa inyo po pagretiro. Would you react to that, sir? Bring it on. Hindi ako gaya ng kanyang boss na magtatago. Haharapin ko siya. Kung makulong ako, di makulong. Di ba? Bakit? Hindi na naman ako ng first time na nagkawarant yun. Tingnan yung record ko. May warrant ako dati. Nagpiyansa ako. Piyansa. Harapin mo sa korte. O, ano ngayon? Exonerated ako. General ako. Di ba? Major ako nung nagkawarant ako. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa nakukuha yung, naalala ko na naman yung piyansa ko. Dapat bawiin mo yan. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakukuha. 2,000. Sanay na sanay po pala sa kasuhan, mga tambay. At lahat po ay kaya po niya lusutan. Colonel daw po siya noon. Ngayon, may general na siya. Kaya pagka sa mga kasukasuhan daw po, wala hindi pwedeng takutin ng general
Mga katama, hindi pwedeng takutin. Pati po ito po isa, matapang po. Kaya sanay na sanay po sa kaso. Mismong si Presidente Duterte ay niremind niya ako, magre-retire ako. At aasuntuin ako ng kanyang mga anak at ng kanyang mga kamag-anak after my retirement, even before my retirement. Tinrete niya ako. But everything is okay lang yan. Makapal ang ating balat at yan ay kayang-kaya nating Mismong si Presidente Duterte ay niremind niya ako, magre-retire ako. Ayan mga tamay, kayang-kaya raw niya po. Makapal daw po kanyang balat at makapal ang kanyang muka. Kayang-kaya niya yung mga kaso. Kayang-kaya niya. Mga tamay, ganun po katindi ang mga kapulisan po natin ngayon, lalo-lalo nung pumasok po ang binagoong Pilipinas. Ibang klase na po. Hindi na po sila gumagawa ng kamalian. At kung gumawa naman po sila ng mali, ay kayang-kaya raw po nilang lusutan at kayang-kaya nila magpakulong. Kahit po siya retired na. Haharapin niya raw po. Matatapang mga tambay, matatapang. Mga kababayan, ganun po katindi. Kaya lahat po ng ginawa nila ng kapulisan, katulad po ni General Torre, yung ginawa po sa dating Pangulong Duterte na paghuli, pag-aresto na walang proseso ng batas, at yung ginawa niya po sa KOJ na napakarami pong nadisgrasya at nilabag na batas din po dyan, darating naman po yung panahon, may tamang panahon naman po para sa kanila. Di po ba mga kababayan? Bilog po ang mundo. Bilog din po ang gulong. Yung gulong ni General Torre at na sinasabi nila dating Secretary Abalos at si General Marbil, may panahon naman po yan. Panahon. Di po ba? Hindi naman po lahat ng panahon ay tama ang ginagawa nila. At hindi naman po laging ang batas ay pumapabor sa kanila. Hindi naman po laging pwede nilang baluktutin ang batas. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, never pong nabaluktot ang batas. Sumusunod po sa batas. Pero ngayon po sa panahon po ng binagoong Pilipinas, mukhang ang batas po ay nasa kamay nila. Sila po ang batas. Dahil natuklasan po natin yan At nakita po natin yan kay General Torre. Ako ang batas. Ako ang masusunod. Hihilahin ko yan. Ako ang masusunod. Di po ba? Good luck na lang po. Talagang ganun nagkaroon po tayo ng DOJ Secretary. Mga tambay. Nagkaroon po tayo ng DOJ Secretary na hindi po yata namumulitika. Mga kababayan. At hindi po politiko ang DOJ Secretary. Hindi po siya politiko. Kaya nakita naman po natin kung paano po sila mag-handle ng batas. Pagka malapit kayata sa mga Duterte, pati mga vlogger ay nagkakaproblema po sa kanila. Di po ba? Ganyan po katindi po ngayon ang batas yata ng ating bansa. Kaya dito po, tingnan na lang po natin kung ano po masusunod na hakbang. Hindi naman po ito matatapos sa ngayon lang. Kasi itong mga kasuhan na ito, pwede po ito sa mga susunod na administrasyon. Di po ba? Sa panahon po kasi ngayon, wala po makukuhang tamang proseso yata o ng tamang batas sa panahon po yata ngayon. Kaya mabilis lang naman po ang panahon. Pagka hindi na po sila ang nasa kapangyarihan, lalo ang DOJ Secretary ngayon, at iba na po ang nanungkulan, yan, baka po maging parehas na po. Maging parehas na po ang hustisya. At makakuha na rin po ng tamang hustisya ang KOJ at ang dating Pangulong Duterte sa ginawa po sa kanya na pagtataksil at paghuhudas. Mga kababayan, lalo ng kapulisan at kasundaluhan. At kasama rin po dyan ang DOJ Secretary. At kasama rin po ang tinatawag na lulong daw po sa pulburon. Mga kababayan. Yan po mga tambay ang balita at nakakalungkot. Mga kababayan, ibinasura lang po ang kinaso, nireklamo ng dating Pangulong Duterte sa mga nagsamantala at napakaraming nilabag na batas sa ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, mga kabayan. Nakakalungkot lang po. Talagang ganun po talaga Pagka nalalagay ka sa ikaw ay pinupolitika di umano. Talagang hindi ka makakuha ng tamang proseso ng batas o tamang batas para makamit mo ang katarungan, mga kabayan. Yan po ang mahirap. Thank you po sa mga nakagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga taga-subaybay po natin. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre po sa mga subscribers po natin. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng biyaya sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada,
Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Jem Aris ng United Arab Emirates. Jobilin Watanabe ng Japan. Ako si Pilam. Annie Joe Teodorico Erguiza Jr. Arfel Villacorta. Si Arfel Villacorta. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat po kayo. At syempre po, sa mga nagla-like po, share, subscribe, and comment, maraming salamat po. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin mga kababayan sa pamilya Duterte na sila po ay maingatan at mailayo sa kapahamakan at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. At tayo rin po mga tambay, sobrang dobling ingat. Doblehin po natin at sa damihan po natin ng panalangin at dasal na tayo po'y maingatan. Napakahirap na po ng pinagdadaanan po natin ngayon sa ating bansa. Pati po sa batas ay napakahirap na po. Lalong-lalo po pagka sila po ang ating makakalaban o sinasabing mabibigyan tayo ng malaking problema pagka sila na sangkot. Mga kababayan, pagka sila sangkot at tayo ang na-involve, ay yari tayong bata tayo. Mahihirapan tayong makakuha yata ng proseso o tamang proseso ng batas. Hindi kaya, mga kababayan? Thank you po mga kababayan. Sa muli po, ingat po. Paalam. Bye-bye.